Hello guys, ngayong araw pupunta kami sa Panteon, dun sa puntod ng nanay ko, sa bagong sementeryo ng Hindang dito sa Leyte. Bago ako umalis ng bahay, chinecheck ko muna yung loob, baka meron akong naiwan na mga nakabukas na kuryente o nakasalang na sakalan, apoy. Sinisigurado ko para safe. Ngayon may nakalimutan pa ako. Tinignan ko ulit. Baka may naiwan pa. Baka may mga gamit na kailangang dalhin bago umalis. Ngayon, hindi lang ako sa labas. Tingnan ko muna. Check ko yung pintuan. Baka nakabukas pa. Kayo pwede na siguro. Ito na yung gamit namin, dala ko pintura, basahan, tsaka brush. Bibisikleta lang kami. Kasama ko yung kaibigan kong kapitbahay. Pangalan si Igoy, na mas may edad kaysa sa akin. Pero sanay na siya sa pagbibisikleta. Ito nga palang kalsada na to tinatawag na Maharlika Highway. Mula Luzon hanggang Mindanao. Pero ito yung Maharlika Highway na tawag dito sa kalsada dito sa amin, Inupakan Hindang Road, dahil yung lugar namin bayan ng Inupakan at bayan ng Hindang magkatabi. Inupakan to Hindang Road. Pero ang kabuuan nito, ang kalsada nito mula Luzon hanggang Mindanao na pinagdugtong-dugtong. Ito ang dinadaanan ng mga truck, mga bus, mga nagbabiyahe mula Luzon hanggang Mindanao. Daang Maharlika sa Tagalog. Ito, nagbibisikleta na kami ngayon. Kaya guys, samahan nyo kami sa aming pagbiyahe punta sa sementeryo. Itong video na to papunta kami sa sementeryo para magpintura sa puntod ng nanay ko at sa nanay niya. Ginawa ang video na to isang araw bago ang undas. Guys, ayan yung dadaanan natin sa bandang kaliwa. Ayan yung tinatawag nilang Bontoc Mountain. Andyan yung Bontoc Cave na pinupuntahan ng mga turista. Diyan sa Bontoc na maraming mga unggoy na maliliit, may mga buntot. Hindi yung unggoy na gorilla, mga maliliit lang, yung native lang na unggoy, ordinaryo. Itong bayan na to, dito pinanganak ang tatay ko. Dito muna ako ngayon sa bayan to, pero ako laki ako ng Maynila. Sa Maynila rin ako pinanganak. Dito may madadaanan tayo mga palay na ibinibilad sa kalsada, kasi itong buwan ng October, November, ito yung panahon na tag-ani ng palay sa bukid. Itong bayan namin, ito kakaliwa kami ngayon dito sa maliit na kalsada para wala masyadong sasakyan dito sa kalsada na lubak-lubak, hindi pa sementado. May rough road pero may mga sementado na konti, may mga parte na sementado na, pero mas mahaba yung hindi pa sementado. Dito masarap magbisikleta kasi malilim siya, saka walang polusyon, hindi masyadong malikabok. Maganda magbisikleta rito. Maganda mga tanawin, kulay berde, may mga puno, halaman, may mga bahay-bahay din. Yan.
masarap ang bisikleta rito sa ganitong lugar guys, sa probinsya. Medyo mahaba-haba pa itong ibabiyahe namin sa bisikleta dahil 4 na kilometro to mula dito sa aming baryo sa Bontoc hanggang dun sa Hindang town proper sa may bagong sementeryo. Mga 4 na kilometro mahigit. Binabiyahe namin ito sa bisikleta, mga 30 minutes more or less, 30 minutes. Medyo mahaba-habang biyahe. Pero depende na rin sa takbo ng bisikleta mo kung mabilis ka magpatakbo. Madali lang siguro. Ito sa amin, pitik lang ang takbo ng bisikleta namin pero dahil inedit yung speed nito kaya medyo parang akala mo mabilis yung takbo namin. Inedit ko na yung speed. Kami mga nadadaan na kami mga tao. Dito sa probinsya naman okay lang pag may taong nadaanan ka kahit hindi mo kilala, batiin mo, babati siya pabalik. Maganda yan, kaya masarap dito sa probinsya isang kahit hindi mo kakilala pwede mo batiin, kaya may hiya, babati rin sila sa ipabalik. Kahit sigaw mo, uy, sigaw din sila na, uy, kahit hindi mo kakilala. Yan maganda sa probinsya. Pero sa Manila gawin mo, baka mainis pa yung mga tao. Baka mainis pa yung tao sa pagsigawan mo. Uy! Tapos di ba naman kilala? Sa probinsya, okay lang yan. Kasi mga magkakababaryo dito minsan akala mo kakilala mo. Pag binati ka, akala mo ay sino ka? Pabati rin sa'yo. Ito masarap sa ganitong lugar. Mababait pa mga tao. Tahimik lang itong lugar natin dito. Wala masyadong gulo. Kasi halos magkakamag-anak, magkakasabay nagsilakihan yung mga tao rito. Magkakamag-anak, magkakababata, sabay-sabay sila nagsitanda rito. Kaya lalo pagka yung piyesta, marami kang makikilala. Mga namimiesta galing sa ibang baryo, kaya halos magkakakilala lahat. Dahil minsan pag piyesta, nagkikita-kita sila. Mga kahit di magkakilala, nagkakaroon ka ng kakilala, kaibigan, bagong kaibigan. Minsan pagka meron kang nakilala sa isang piyestahan, tapos magiging kaibigan mo na. Magkakaroon kayo ng handaan, imbitahan mo. Tapos pag nagkaroon siya ng handaan sana, iimbitahan ka rin. Tapos kikita kita, piyesta, kaya magkakaroon na laging may imbitahan pag ganyan. Kaya halos makakakilala yung mga tao rito dahil sa mga ganyang handaan, mga piyesta, birthday, okasyon. Pag nagkakaimbita, imbitahan ka sa ibang lugar, makikilala ka kasi imbitahan mo rin sila, ganyan. Kaya halos magkakakilala yung mga tao rito. Dito sa Hindang, dalawang sementeryo dito. Merong luma at merong bago. Doon kami ngayon pupunta sa bago. Pero una naming madadaanan yung lumang sementeryo. Palabas na ulit kami ng Maharlika Highway. Hanggang dito na lang yung maliit na kalsada. Labas na ulit kami. Diretso na uli. Pero pagdating sa may Hindang proper sa bayan, kakanan kami rin sa may kanto. Merong kanto na doon kami papasok kasi sa loob yung yung bagong sementeryo.
Ito na, doon kumana na kami. Pagkano namin dyan, tapos banda ron pa, kaliwa, susunod na kadron. Ito na yung pinakabayan ng Hindang. Ito yung simbahan, St. Michael, sa may bandang kaliwa. St. Michael Parish Church. Tapos kakaliwa kami dyan. Pagkaliwa naman namin, nasa bangga ng kanan yung, ayan, yung St. Michael. St. Michael na eskwelahan. St. Michael College. Maraming nag-aaral yun, mga nag-aaral maging teacher, maging guro. Malapit na kami sa sementeryo, wala nang 1 kilometro. Yan na. Yan, papasok ng sementeryo na yan. Bagong sementeryo ng Hindang. Diyan na yung gate. Enemy at the gate. Malaki yung sementeryo na to, maluwag pa, marami pang may lalagay. Ito na, huminto na siya. Lakad na lang. Pasok na kami dito sa mga puntod. Yan. Tuturo niya yung puntod ng nanay niya. Ni Manna Roseng. Sabi niya, ito yung puntod ng nanay ko. Saan? Ayan, dyan. Yan, tinuturo niya. Ayan, nanay ko. Si Manna Roseng. Nanay niya. Kala ko kasi Yung nanay ko naman bandarong pa sa loob. Tagal na yan. 2016 matay yung nanay niya. 2016. tapos 2010, ano, 16? Yung nanay ko naman 2021 COVID pa, pero hindi namatay sa COVID ang nanay ko, namatay dahil sa katandaan na 90 plus na, ay 90 na. Hindi na rin kasi nakakalakad eh. Yan. Diyan na yung puntod ng nanay ko. Ililinisin namin tapos pipinturahan. Para sa kinabukasan, undas na, malinis na, maganda na. Pwede na lagyan ng mga bulaklak. Guys, hanggang dito na lang guys. Salamat sa panonood. Thanks for watching. Sana sa susunod na video ulit, manood kayo. Tsaka huwag niyo rin makalimutan mag-likes and subscribes. Thank you very much again. Ayo, wala na, ganun lang. Parang ano lang ba? Oo nga, ano. Wala eh, hindi tayo prepare na ano eh. Okay lang, basta mapinturahan lang. Sa susunod na lang yan.